Ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ito pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad po ng dati, mapakikinggan po ang ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan, balitang sports at balitang artista, maging ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Bago po tayo magtungo sa ating balitaan, ay makihingi muna tayo ng updates mula sa National Commission of Senior Citizens o NCSC dahil kung atin pong matatandaan ay recently po ay nailipat sa DSWD o Department of Social Welfare and Development ang supervision po nitong NCSC. At bukod dyan ay meron pa tayong mga topics pa na pag-uusapan tulad na lamang nitong Elderly Filipino Week. Ano ba yung dapat asahan ng ating mga senior citizens sa pagdiriwang ito? At para magkaroon tayo ng talakayan kaugnay ng mga nabanggit na paksa ay makakasama natin ang tagapagsalita ng National Commission of Senior Citizens o NCSC, walang iba kundi si Miss Lorraine Cerillo Valdevieso. Miss Lorraine, welcome po sa Ang Pilipinas Ngayon. Si Steph Vicente po ito ng Radyo Pilipinas World Service. Hi, Miss Steph. Magandang hapon sa inyo at magandang hapon din sa lahat ng tagapakinig ng Radyo Pilipinas World Service. Maraming salamat po, Miss Lorraine, for gracing our program. Ito naman po, para sa kaalaman ng ating mga kababayan, ng ating mga taga-subaybay dito sa Radyo Pilipinas World Service at sa programang Ang Pilipinas Ngayon, ano po ang mandato ng ating National Commission of Senior Citizens o NCSC? Miss Steph, medyo hindi ko lang masyadong marinig yung iyong tanong. Medyo malabo yata ang rehistro sa akin. Pero ako po ba ay klarong naririnig ng inyong studio? Yes po, ayan. Ako po ba ay loud and clear na po? Ayan, loud and clear na, Miss Steph. Maraming salamat. Ano ho ulit yung inyong katanungan? Sige po, ulitin ko lang po yung tanong. Para po sa kaalaman ng ating mga taga-subaybay, ano po ang mandato ng ating National Commission of Senior Citizens o NCSC? Okay, bago yan, Miss Steph, maraming salamat sa iyong tanong para lang makilala ng ating mga tagapakinig ang aming ahensya, ang aming tanggapan. Ang National Commission of Senior Citizens po ay created under Republic Act 11350 at kami po ay may mandatong pangalagaan at protektahan ng karapatan ng mga nakatatandang Pilipino. Yun po yung pangunahing mandato ng aming opisina. At we have to also ensure the full implementation of the laws and policies relating to the welfare of our senior citizens. At tulad po ng nabanggit ko kanina ay na-transfer po sa Department of Social Welfare and Development o DSWD yung supervision po diyan sa NCSC. Ano-ano po ba yung mga inaasahang pagbabago ngayong nailipat na po sa DSWD yung supervision ng NCSC? Yes, Steph, that is under the Executive Order 96 assigned by our Executive Secretary,
Yes, we do have changes in the admin-related matters, but in terms of operations, we do not see any major changes placing NCSC under the DSWD. And for the longest time, we have been connected with the DSWD in terms of the delivery of our functions. No, talagang major partner na natin ang DSWD noon pa when the agency was created. And our programs are still ongoing. We are now working with DSWD. In fact, kasama po natin sila kahapon during the Senate hearing for the budget ng ating butihing Secretary Lex Gatchalian. And there will also be coordination between the two agencies when it comes to the social pension for indigent senior citizens. That is very specific in the EO 96, that the implementation of the social pension for indigent senior citizens remains to be under DSWD, and we hope that the distribution of social pension for our senior citizens will be even faster with this new EO placing our agency as an attached agency of DSWD. Bukod po dun sa inyong mga nabanggit na po, no? Paano po lalong makatutulong itong pagbabagong ito, itong transfer ng supervision, no, sa DSWD? Okay. In terms of agency structure, the DSWD kasi has its regional offices. Same with the National Commission of Senior Citizens, we have already established as well our 16 regional offices. But in terms of linkages, no, siguro doon mas mapapaigting natin yung pagpapatupad ng mga privileges and rights ng mga senior citizens natin. Kumbaga, kung sa DSWD pa lang nakakapaghatid na tayo ng mga programa para sa ating nakatatanda, ganun din naman sa NCSC. What more kung ipinagsanib itong dalawang agency na to para mas matugunan natin yung lumalaking pangangailangan ng ating mga nakatatandang Pilipino. And speaking of the welfare po, no, ng ating mga Filipino elderly po, ano-ano po yung mga kasalukuyang programa na isinusulong po ng NCSC para sa mga senior citizen po natin? Alright, so right now we have the Expanded Centenarians Act. So before, it used to be the Centenarians Act. It's only for the senior citizens reaching the age of 100 years old. But now, with the Expanded Centenarians Act, RA 11982, meron na pong additional na cash gift, meron ng regalo doon sa ating mga 80, 85, 90, 95 years old na mga senior citizens. Meron silang matatanggap na 10,000 pesos at 100,000 pa rin para doon sa ating mga senior citizens ng 100 years old. So ito, Ms. Steph, no, unlike yung ating social pension for indigent senior citizens, yun talaga kailangan may qualification. Kasi ang primary na gustong tulungan ng ating programa na yun, yung monthly pension, ay yung ating mga senior citizens na walang-wala talaga sa buhay, no? But ito namang Expanded Centenarians Act, whatever your status in life, kung ano man ang iyong orientation, whatever, wala po itong pinipili. Basta lahat na nakatungtong ng 80, 85, 90, 95, mabibigyan po ng 10,000. Ngayon naman, meron din tayong iba pang programa sa ilalim ng National Commission of Senior Citizens. Ito yung tinatawag nating Senior Citizens Community Care Center. Ang ini-envision natin to be a one-stop shop for the senior citizens, no, na malapit sa kanilang community. So we envision na bawat LGU ay magkakaroon ng sarili nilang SC3C at magkaroon doon ng mga programa, no, hindi lamang ayuda, pero kung saan makakapagkaroon din ng ibang activities para sa ating mga senior citizens at yung mga programa din mismo nung ilang mga ahensya na may mandato rin para sa mga senior citizens. Doon din natin sana gusto siyang ilagak. Sa ngayon, meron tayong 12 na senior citizens community care centers at ito ay LGU-led, Ms. Steph. So ito ay pinangangasiwaan talaga in partnership with our agency para makabuo tayo ng isang SC3C. And kahapon din,
we are joined by our secretary, no, si DOT Secretary Frasco, for the start of the training ng ating mga senior citizens sa Intramuros, para naman sila ay maging mga tour guide. Okay, nagki-training yung ating mga senior citizens doon ngayon. Hanggang ngayon, nandun pa sila. 7 days itong training nila, Miss Steph, para sila ay maging accredited na mga tour guide sa Intramuros. At syempre, marami din tayong mga training initiative pa na inuumpisahan. Katuwang naman ng ating mga regional offices. Before the program, ito na pag-usapan natin. Kasi ang Radyo Pilipinas World Service ay isang government radio station na ang target audience ay ating mga kababayan na nagtatrabaho at naninirahan abroad. Ano-ano naman po yung kumbaga yung programs po no ng NCSC kung saan pwede po nating maasistihan yung mga senior citizens po no na mga Pilipino na nasa ibayong dagat. Okay, magandang tanong yan, Miss Steph. Kasi itong nabanggit ko kaninang Expanded Centenarians Act, kasama ho dito yung ating mga nakatatandang Pilipino na naninirahan abroad. Okay, kung sila ay 80, 85, 90, 95, or even 100 years old, pwede po silang makatanggap ng cash gift mula po sa national government through the NCSC ng 10,000 cash gift. So may mga requirements lang ho na mga kailangang ipasa at kailangan na din po nila makipagtulungan sa ating embassy or sa consular office sa abroad kung saan sila naninirahan, or kaya naman po pwede rin po silang mag-email. No, marami na tayong mga digital platforms kung saan mas madali na nating ma-reach ang ating mga government offices. Pwede ho silang mag-email sa spbd@ncsc.gov.ph or pwede rin ho sa contact@ncsc.gov.ph kung may mga katanungan po ang ating mga senior citizens abroad para sa kanilang mga benepisyo dito sa Pilipinas naman. At bago ko po kayo pakawalan, kasi alam po natin no na this coming October isasagawa itong Elderly Filipino Week. Ano-ano po bang mga activities ang dapat asahan po ng ating mga senior citizens po sa pagdiriwang ito? Okay. Thank you, Ms. Steph. Actually, it is one of the most awaited celebration for the senior citizens every year, the Elderly Filipino Week. And for this year, the theme for the EFW is embracing age, living life with dignity and purpose. So, yung atin pong celebration will take nationwide, and through our regional offices, all our senior citizens can look forward to activities such as meron po tayong mga cultural parade, no? Zumba session na paborito ng ating mga senior citizens. Naku, magagaling sila doon, Miss Steph. And meron din po tayong inihandang mga sports fest para sa ating mga senior citizens na appropriate pa din for their age. Meron din tayong Senior Indakan 2025. Ito maganda, cooking demonstrations, traditional food tasting. I think it is very, it's a beautiful journey then for our senior citizens to impart their recipes because it's part of the history. Diba? Makakonti na lang yung gawa ng suman in the next few years na dapat cultural heritage din yun ng ating bansa. And yung Health and Wellness Day, magkasagawa tayo ng mga medical mission. Sa iba't ibang panig po yan ng bansa. Then meron din po tayong Skills and Development Day. For our indigenous people, no, meron din po tayong inihahandang Indigenous Elderly Day. And meron din po tayong Intergenerational Bonding Day. At meron din pong Care for the Environment. Pwede po silang makiisa sa coastal cleanup and mangrove planting. And then there will be a lot of caravan of services ng ating iba't ibang pamahalaan para maghandog ng maagang pamasko para sa ating mga senior citizens.
Gusto ko man pong pahabain ang ating diskusyon pero maubos po ang ating material time. Maraming salamat po Miss Lorraine sa pagsama po sa aming programa. Sa ulitin po, God bless po at mabuhay po kayo. Maraming salamat po. Thank you. At ating pong nakasama si Miss Lorraine Cerillo Valdevieso, ang spokesperson ng National Commission of Senior Citizens o NCSC. Magbabalik po ang programang Ang Pilipinas ngayon makalipas ang ilang paalala. Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda. It's long been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder, whether your lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or mano po ninong, mano po ninong. It's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan. Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman. Nagkalat sa internet ang fake news Ang o ginagawa mali ng at fake news, tinatapon niya yung tao. What they are doing is creating panic. We say no. Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous. Sana iwasan po natin pag-spread ng fake news. At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon. Stop telling us fake news because you're wrong. Para sa totoo at mapagkakatiwalaang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Nagbabalik na po ang ating programang Ang Pilipinas ngayon. Sa puntong ito ay magkakaroon pa tayo ng isang panayam. Makakasama naman natin ang governor ng probinsya ng Catanduanes na si Governor Patrick Azanza. Patungkol naman po ito sa paghahanda ng kanilang lalawigan dahil alam naman po natin na nadadaan na po sa ating bansa itong bagyong Opong. Nandiyan na ba si Gov? Ayun. Sige po. Governor Azanza, welcome po sa Ang Pilipinas ngayon. Si Steph Vicente po ito ng Radyo Pilipinas World Service. Magandang hapon po sa inyo at sa lahat ng inyong tagapakinig. Ayun. Gov, kamusta na po ang paghahanda ng lalawigan ng Catanduanes ukol sa inaasahang pagdaan ng bagyong Opong sa inyong lugar? Yes po ma'am, sa ngayon ay nasa signal number 2 na po ang Catanduanes sa bagyong Opong. Bagamat ay wala pa namang malakas na pag-ulan at malakas na hangin na nararamdaman sa ngayon dahil inaasahang bukas pa po magla-landfall dito sa lalawigan ng Catanduanes at ang ayon sa Pag-asa, ang mga bayan ng Virac at Bato ang dalawa sa mga maaaring daanan ng bagyong Opong. Kung kaya't po ay nagkaroon na kami ng multi-agency meeting, preparatory meeting po ng lalawigan ng Catanduanes. Naroroon ang lahat sa ating meeting, ang DSWD, ang PSWD para paghandaan ang prepositioning ng mga DSWD food packs at saka non-food kits. At nakapag-order na rin po, na-deliver na ang in-order ng lalawigan ng Catanduanes na additional more than 400 sacks of rice mula sa NFA. Para po kung sakaling kapusin ay meron po tayong nakalagay sa ating warehouse dito sa Kapitolyo. Inactivate na rin po natin ang mga potensyal na magiging evacuation centers
at kung sakali na ito ay lumakas at maapektahan ang ibang mga kababayan natin, ay nakahanda tayo for preemptive o kaya forced evacuation, lalo na sa mga coastal areas. Ngayon po ay kumbaga nakapagdeklara na tayo ng walang pasok sa lahat ng antas ng paaralan, pribado at pampubliko dito sa isla. At kaninang alauna po, nagsuspende na rin ng trabaho sa mga gobyernong ahensya. At hinayaan natin ang mga pribadong kumpanya na magdeklara na rin ng suspension ayon sa desisyon ng kanilang mga may-ari at mga pinuno. Ugnayan na rin po tayo sa PhilHealth para tiyakin na kung meron mang mga masisirang mga poste o linya ng kuryente, ay agad itong ma-restore. Gayon din ay naka-standby ang mga heavy equipment ng DPWH, ng Provincial Engineers Office at ang Provincial Equipment Office o PEPO para sa agarang paglilinis ng kalsada, assuming na magkaroon ng mga landslide. Ito po ay ating sinisiguro na agad na magiging passable ang mga areas po. At nakipag-ugnayan din kami sa DICT para siguraduhin na hindi mauulit yung nangyari nung Typhoon Rolly po dito sa aming isla, kung saan kami ay naging isolated for 2 to 3 days halos. At ang isa pang ahensya na kinausap natin ay ang DWAD para siguraduhin na ang supply ng tubig sa probinsya ay tiyak na maayos sa panahon ng bagyo. At nagpapasalamat din po kami, ma'am, sa tulong ng PNP para tiyakin ang peace and order, at kung kinakailangan ng tulong para sa paglilikas doon sa mga i-evacuate, ay nariyan ang ating militar at ang mga taga-PNP. At gayon din ang Philippine Army po, na kung saan ang volunteers nila kasama ng ROTC ay nakahandang makipagtulungan sa probinsya po para doon sa paghahanda sa mga evacuation centers, pag-preposition ng mga DSWD boxes, gayon din po sa mga rescue na kinakailangan gawin sakasakaling lumakas po ang bagyo. At gayon din po, nakikipag-ugnayan kami sa Red Cross at sa iba pang mga ahensya. At ang aming Provincial Agriculture po na opisina ay nakipag-ugnayan na rin sa mga mangingisda, mga farmers, para tiyakin na ang pinsala sa ating mga livestock at mga agricultural crops ay kumbaga ma-minimize, at kung alin yung pwede nang i-harvest po ay ma-harvest na. At gayon din ang Coast Guard ay aming naka-coordinate na rin, at nag-impose kami ng strict rules para yung mga fisher folks ay wag nang pumalaot para matiyak ang kanilang kaligtasan po. So, doon sa mga areas, lalo na sa coastal areas kung saan merong ina-anticipate na posibleng magkaroon ng storm surge, ay pinaghahanda namin ang mga bahay-bahay, ang mga kababayan po, para agarang lumikas sa mga safe na lugar at mga evacuation centers po. At ito po ay kaugnay sa ating pangkalahatang objective ngayong papapasok ang Bagyong Opong na zero casualty, ma'am. At yun po ang ating target dito sa probinsya ng Catanduanes po.
Gov, eto naman po ang aking katanungan po, no? Kasi nabanggit nyo na yung mga agencies. Kumusta naman po ang inyong coordination with the local governments po mismo dyan sa Catanduanes? Yes po, meron po kaming PDRRMO at MDRMO na mga kumbaga aktibo yung aming group chat at yung aming coordination sa lahat ng munisipyo, at member rin po dito yung lahat ng mayors po, kung kaya't updated sila sa galawan at kung anumang paghahanda na isinasagawa. At katunayan ay nag-attend din po ang DILG ng probinsya sa coordination meeting po. Kung kaya't very smooth naman po ang naging usapan, at meron din po kaming coordination sa mga eskwelahan, yung mga under ng DepEd, under ng Commission on Higher Education, at maaga po naming pinabalik sa kanilang mga bahay, nag-provide ng libreng sakay para sa mga estudyante para po safe sila na makauwi sa kanilang bahay kasama ng kanilang mga pamilya, walang may stranded sa eskwelahan bago pa dumating po ang Bagyong Opong. So natutuwa ako sa kooperasyon ng ating mga mayors dahil sila mismo ay aktibo din sa mga pagpe-preposition ng mga DSWD boxes sa kanilang mga munisipyo po, at yung mga barangay na medyo malalayo, mahirap padalhan sa gitna ng bagyo, napadalhan na rin po ng mga mayors ng preposition na ayuda po ng mga DSWD boxes doon mismo po sa level ng barangay. Gov, bukod sa mga nabanggit nyo kanina, ano-ano na lamang po ang inyong paalala para po sa mga kababayan nyo po dyan sa Catanduanes? Well, mga kababayan, nais nating sa muli ipaalala na ang buhay ay napakahalaga. Hindi nababawi ito oras mawala, kung kaya't gusto natin na makatiyak, makasiguro na ang lahat ay ligtas. Mag-iingat po tayo, siguraduhin ang ating mga kapamilya ay accounted for at nasa loob ng bahay. At gaya ng nakasanayan nating mga Katandunganon, very resilient tayo at nagpapasalamat dahil lahat ay nag-aasikaso sa paghahanda para sa bagyong ito, at nagpapasalamat din po kami sa mga pribadong sektor na tumutulong kagaya ng Emerald Hardware na nagbigay ng mga libreng kagamitan sa ating mga kababayan, pako, yero, mga plywood para makatulong na mas masecure ang kanilang mga bahay. Nakatutuwa dahil dito nakikita po yung bayanihan, yung tulungan, at maging alerto po tayo, maging laging handa dahil ang bawat bagyo ay kakaiba, unique, at hindi dapat na ipagpawalang bahala dahil maaaring may kung anong kaganapan na hindi natin nakikita, at ang katiyakan dito ay masisiguro lamang kung tayo ay alerto, laging handa at laging updated sa kung ano man ang mga balita patungkol sa bagyo. Kung magbago man ito ng lakas o ng direksyon, dapat ay alam natin para na paghahandaan po nating lahat ng sabay-sabay. So napakahalaga po ng inyong kooperasyon, at salamat din po ma'am sa inyong tulong dahil ang mga programang kagaya ng nito ay natutulungan niyo po kami na paabot sa mga kinaukulan, at gayon din sa aming mga kababayan ang mga impormasyon. At nagpapasalamat din kami sa DICT dahil tinitiyak nila na makakasiguro kami na sa bagyong ito ay mananatiling konektado ang probinsya at malalaman ng
mga kinaukulan sa national level at sa labas ng aming probinsya ang mga updates kahit na dumating ang bagyo. Marami pong salamat, ma'am. Maraming salamat din po, Gov, sa pagsama niyo po sa aming programa. Stay safe po and God bless po sa inyo. God bless po. Thank you po, ma'am. At more power po sa inyong lahat. At atin po nakasama sa programa si Governor Patrick Azanza ng probinsya ng Catanduanes. Dadako na tayo sa ating balitaan. Sa mahalagang balita, mahigit 8,000 barangay sa bansa nanganganib sa landslide at flash flood bunsod ng Bagyong Opong. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Mary Ann Bastasa. Pinatututukan na ng Department of Environment and Natural Resources, Mines and Geosciences Bureau sa mga lokal na pamahalaan ang nasa higit 8,000 barangay sa bansa na nanganganib sa landslide at flash flood bunsod ng panibagong Bagyong Opong. Batay sa geohazard maps ng ahensya, nasa 8,672 mga barangay mula sa CAR, Ilocos, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol, Western at Eastern Visayas at pati na sa Caraga ang prone sa landslide at baha dahil dito sa bagyo. Kasama rin dito ang ilang mga barangay sa Metro Manila, partikular ang 5 barangay sa Muntinlupa na nanganganib sa landslide habang nasa higit 1,000 naman na barangay inalerto sa banta ng pagbaha. Dahil dito ay inaabisuhan ng mga LGU, Disaster Risk Reduction and Management Council at mga residente na manatiling nakahanda kabilang na ang pagkapatupad ng preemptive evacuation protocols. Tiniyak naman ng ahensya na patuloy itong nakikipag-ugnayan sa NDRMC at iba pang ahensya para magbigay ng real-time na geohazard advisories at technical assistance sa mga lugar na apektado. Mula sa DNR para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, white alert status itinaas na ng Department of Health o DOH dahil sa Bagyong Opong. Ang kabuulat ihahatid naman sa atin ni Lawrence Tanhoco. Bilang paghahanda sa inaasahang pagtama ng Bagyong Opong sa bansa sa darating na Biyernes, September 26, itinaas na ng Department of Health ang Code White Alert alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa ilalim ng Code White Alert, naka-pre-position na ang mga gamot at medical equipment habang handa na rin ang mga Health Emergency Response Teams ng DOH para tumugon sa mga posibleng maapektuhan ng rehiyon. Nakaantabay din ng 3 Philippine Emergency Medical Assistance Teams o yung PMAT na kinikilala na ng World Health Organization upang magbigay ng dagdag na suporta kung kinakailangan sa mga ospital at maapektuhan ng malakas na bagyo. Samantala, pinaalala naman ng publiko na maaring agad tumawag sa National Emergency Hotline na 911 o sa mga lokal na emergency hotlines kung mangangailangan ng tulong. Patuloy namang nananawagan ng DOH sa lahat na maging mapagmatsyag, sumunod sa abiso ng mga otoridad at unahin ang kaligtasan sa gitna ng paparating na bagyo. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, publiko pinayuhan ng Office of Civil Defense o OCD na sundin ang abiso ng pamahalaan kasunod ng banta ng Bagyong Opong. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni J. Mark Dagala. Pinaalalahanan ng Office of Civil Defense ang publiko na ipagpatuloy ang ginagawang paghahanda at sundin ang abiso ng mga otoridad bunsod ng paparating na Bagyong Opong sa bansa. Ito dahil sa ayon sa Pag-asa ay inaasahan lalakas pa ang Bagyong Opong bilang typhoon bago pa man ito maglandfall sa Bicol sa Biyernes ng hapon. Ayon kay OCD Administrator Undersecretary Harold Cabreros, habang hinaharap ng bansa ang epektong dulot na nagdaan super Bagyong Nando, nariyan pa rin ang banta ng pagbaha at pagguho ng lupa, lalo't lamang ang dalang ulan ng paparating na bagyo. Batay naman sa pinakauling datos sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, sa pinagsamang epekto ng mga bagyong Mirasol, Nando, gayon din ng Habagat ay aabot na sa 147,000 pamilya o katumbas ng mahigit kalahating milyong individual ang apektado. Nagmula ito sa may 1,775 barangay mula sa mga rehiyon ng Ilocos, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Cordillera, Western Visayas, Zamboanga Peninsula, National Capital Region, Mimaropa at Bicol. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kontento sa ginagawang preparasyon kaugnay ng paghahanda sa Bagyong Opong. Ang kawangulat ihahatid naman sa atin ni Alvin Baltazar. Kontento si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paghahanda ng mga kinauukulang ahensya ng pamahalaan para sa inaasahang pagdating ng bagong bagyo sa bansa na pinangalanang Opong. Sa ambush interview kay Defense Secretary Gilbert Teodoro Jr. sa OCD ay sinabi nitong aprobado sa punong ekutibo ang mga paghahandang inilalatag para sa paparating na sama ng panahon. Partikular na anya dito ang mga hakbang na may kinalaman sa pre-positioning ng mga kailangang goods at supplies. Sana lang, sabi ng kalihim, ay hindi na ganun lumakas si Opong. Subalit handa naman anya sila sa worst case scenario. Ayon sa kalihim, ang tinuturing nitong kritikal ay ang malakas na hangin habang crucial din sa kanila ang muli sanang pagbabalik sa supply ng kuryente, lalo't may mga area pa sa Region 1 na hanggang ngayon ay wala pa ring power supply. Pakinggan natin si Defense Secretary Gilberto Teodoro. President was satisfied with the extent of preparations and the pre-positioning of pre-positioning of needed goods and supplies. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, Independent Commission for Infrastructure o ICI mag-uumpisa na ang i-collate ang mga nakalap na datos at ebidensya nito sa mga naging hearing nitong mga nagdaang araw. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni AJ Ignacio. Mag-uumpisa na ngayong araw ang Independent Commission for Infrastructure o ICI na pagsamasamahin o i-collate na ang mga impormasyon at ebidensyang nakalap nito sa mga naging pagdinig at investigasyon ng kanilang komisyon nitong mga nagdaang araw. Ayon nga sa ICI na wala muna raw silang pagdinig ngayong Huwebes dahil sa pagbuo nila ng mga impormasyon at pagtagpi-tagpi ng mga ebidensya base sa mga pahayag at mga dokumentong magpapatunay sa mga salaysay ng kanilang mga resource person. Kaugnay nga nito, wala pa ring inaanunsyo ang komisyon na magiging tagapagsalita nito at inaasahang sa lalong madaling panahon ay iaanunsyo na ito ng ICI. Sa magiging aktibidad naman ng ICI ngayong araw, inaasahan na magtutungo si ICI Advisory Member at Baguio City Mayor Benji Magalong sa Davao kasama si DPWH Secretary Vince Dizon sa ilang pagbisita sa mga flood control projects sa nasabing rehiyon. Mula rito sa Independent Commission for Infrastructure, Lungsod ng Taguig, para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, pagpapaubaya ng Kamara ng investigasyon ng flood control sa Independent Commission for Infrastructure o ICI, welcome para sa isang partless Solon. Ang kabangulat ihahatid sa atin ni Kathleen Forbes. Welcome para kay Mamamayang Liberal Party List Representative Lilia de Lima ang naging desisyon ng Kamara na suspindihin na muna ang investigasyon ng House Infracom sa maanumalyang flood control projects upang magpaubaya sa Independent Commission for Infrastructure. Anya matagal na niyang posisyon na hindi dapat imbestigahan ng Kongreso ang issue dahil mayroon itong conflict of interest at makukwestiyon ang integridad at kredibilidad ng pagsisiyasat. Gate niya na dahil sa may sinasabing sangkot ng mga mambabatas sa Kamara at Senado, hindi mawawala ang duda ng taong bayan kung ang nag-iimbestiga ay sila ring mga inaakusahan. Mahalagaan niya na malayo sa impluensya o conflict of interest ang investigasyon para maibalik ang tiwala ng taong bayan sa pamahalaan. Nitong Miyerkules, personal na itinurn over ni House Speaker Faustino D. III ang mga dokumento, records at transcripts sa nakaraang pagdinig ng Infracom sa ICI. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon.
Sa iba pang mga balita, pagpapasabina o pag-iimbita kay Congressman Zaldico sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee labag sa interparliamentary courtesy ayon kay Senador Ping Lacson. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Nympha Asuncion. Sinabi ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Senador Ping Lacson na hindi sang-ayon sa tradisyon ng interparliamentary courtesy ang pagpapatawag o pagpapasabina kay Congressman Zaldico sa ginagawang investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee tungkol sa kontrobersiya sa flood control projects. Sa sinumpang salaysay kasi ni dating DPWH District Engineer Henry Alcantara, kabilang siko sa mga pinangalala nitong mambabatas na nakatanggap ng kickback o obligasyon sa mga flood control projects sa Bulacan. Aligasyong itinanggi na ng mambabatas. Paliwanag ni Lacson dahil kongresista pa rin siko ay susundin nila ang tradisyon ng interparliamentary courtesy. Pwede at welcome naman anyang voluntaryong dumalo para mag-testify o mag-manifest sa kanilang pagdinig siko kung nanaisin nito. Samantala, pagdating naman sa pag-iimbita kay dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. na pinangalanan rin ni Alcantara, sinabi ni Lacson na kukonsultahin pa niya ang ibang miyembro ng Senate Blue Ribbon Committee tungkol dito. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senador Lacson. May interparliamentary courtesy. He is still a congressman and mayroong tradition na voluntarily he can appear and testify or manifest. Pero to send an invitation or even a subpoena, hindi proper. Or against tradition. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. At iyan ang mga maiinit na kaganapan para sa araw na ito. Samantala, ating antabayanan ng mga ulat mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya para sa bugso ng mga regional news sa pagbabalik ng Ang Pilipinas Ngayon makalipas ang ilang paalala. This is a public service announcement. Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa. This is a public service announcement. Public service announcement From PBS, Presidential Broadcast Service and Radyo Pilipinas. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik na po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon at narito na po ang bugso ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. Nasirang pananim at infrastruktura sa lungsod ng Lawag dahil sa pananalasa ng Bagyong Nando, umabot na ng 87.2 million pesos. Ang kabangulat ihahatid sa atin ni Jude Pitpitan mula sa Lawag. Umabotan ti agarup 87.2 million pesos tinadadaal diti syudad ti Lawag iti banag ti infrastruktura ken agrikultura gubway iti Bagyong Nando. Gapo iti kinapig sa ti angin ken tudo agarup 49.4 million pesos dagiti mula anatumba ken natinap iti danom karaman titan iti pagay mais dagiti natangkan prutas dagiti ikan ken infrastruktura iti taltalon. Irinto nga umabot mat iti 37.8 million pesos tinadadaal kadagiti infrastructure facilities kas kuma iti kalsada ken rangtay ken dagiti pasdek nakaawid batan dagiti munan anay bakwit gaputa nakalman iti sitwasyon iti aglawlaw diti syudad kalpasan na nagtalawan ni Bagyong Nando. Impasigurado ti lokal gobyerno diti syudad ti Lawag napabalunan dagiti maseknan iti iyawid da relief goods kas tulong iti damanan panagbangon manipod iti nakaro aditigra. Manipod iti syudad ti Lawag, Jude Pitpitan para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jude Pitpitan mula sa Lawag. Puntahan naman natin ang Agoo. Pera sa Retaso Project, inilunsad para sa mga persons deprived of liberty sa La Union. Narito si Glenda Sarak para sa balita.
Inyaswa ti Bureau of Jail Management and Penology wano BJMP La Union kente Don Mariano Marcos Memorial State University wano DIMSU ti programa na pauluan iti pera sa Ritaso Textile Creative Products Training. Naangay dayto iti City Jail ti San Fernando City La Union adinarayan ni Jail Senior Inspector Cherry Jane Riparip, Provincial Jail Administrator ti BJMP La Union. Sigon iti BJMP La Union ti pera sa Ritaso Project ket idadauluan ti BS Textile and Fashion Technology Department ti DIMSU Mid La Union Campus. Tarigagi ti programa ang masuruan dagiti persons deprived of liberty wano PDL karigiti practical at technical skills can support system. Manamnama ababan itraytoy kat mapasaya at self-reliance kan economic well-being dagiti PDL ti BJMP La Union. Manipod Ago o La Union, Gilando Bakungan Sarak para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Glenda Sarak mula sa Agoo. Dakoy naman natin ang rehiyon ng Kabisayaan. 60 space beneficiaries ng lungsod ng Borongan tumanggap ng 6,000 piso mula sa lokal na pamahalaan. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Sok Aberia mula sa Borongan. Maabutin sa isintang ihapin mga batan-an na syudad ng Borongan nga beneficiaryo ng Special Program for the Employment of Students of Space and Department of Labor and Employment of DOLE. Ang kinarawatin ayuda pinansyal tikang lokal nga pamunuan ng syudad ipinagyan Public Employment Service Office of PESA Borongan na naglabay nga adlaw. Ang nasabing space beneficiaries in mga Boronganan nga senior high school ug college students nga tikangin mga pamilya nga waray regular nga income ang kinarawat in kantidad sa 6,016 pesos ang 60% nga counterpart ang lokal nga pamunuan na pagpapatuman ng space program sa syudad. Iginpahigan peso Borongan ini space beneficiaries inagin kasugbong ang irawatan na sa kabin 20 dias apag dumarin profiling o Borongan City Labor Market Survey 2025 sa 61 nga mga barangay ang syudad. Tika nga syudad ng Borongan Sok, Aberia, Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Sok Aberia mula sa Borongan. Dumako naman tayo sa Sogod District Jail na kaisa sa International Coastal Cleanup Day. Narito ang ulat mula naman kay Ruel Bugnos. Ang Sogod District Jail kung SDJ ubos sa pagdumala ni ating jail warden, Jail Senior Inspector Don Luis Barawid, misalmot sa gipaygan yung International Coastal Cleanup Day sa Barangay Look sa lungsod sa Tomas Opos, Southern Leyte kanatong September 22, 2025. Ang tema karon tuiga mao ang One Ocean, One Future. Sumala pa sa impormasyon gikan sa Sogod District Jail, kauban nila ni nga mao nga kalihukan ang Supreme Student Council sa Southern Leyte State University kun SLSU Tomas Opos Campus, Alpha Phi Omega Psi Rho Alumni Association Petition Group, inubanan sa kolaborasyon sa APO Philippines National Committee on Environment. Anaa sa 16 kasako sa non-biodegradable materials ang nakolekta ning maong kalihukan o kini. Husto nga gilabay sa Material Recovery Facility kon MRF sa barangay. Ang International Coastal Cleanup Day nagpalihok sa mga volunteers sa tibuok kalibutan sa pagtangtang sa mga basura gikan sa kabaybayunan o usaban pa nga mga agyanan sa tubig. Mula sa Radyo Pilipinas Sogod, ito si Ruel Bugnos para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Ruel Bugnos mula sa Sogod. Puntahan naman natin ang Mindanao. DOST Region 10 handa na para sa Regional Science, Technology and Innovation Week na isasagawa sa October 1 to 3, 2025. Ang kawangulat ihahatid sa atin ni Romy Kapinpuyan mula sa Cagayan de Oro. Andam ng Department of Science and Technology Region 10 alang sa Regional Science, Technology and Innovation Week nga pahigayon sa Bayfront Arena sa Oroqueta City kan Oktubre 1 ngadto sa 3. Kining gibutyag di DOST 10 Regional Director Ramel Ratilia atol sa Meet the Press sa Cagayan de Oro Press Club. Kaabag din nga kalihukan mao ang provincial government sa Misamis Occidental ug ang city government sa Oroqueta. Usa kini ka regional annual event din makita sa publiko kung unsaon nga mapalambo ang kinabuhi ingon man ang atong komunidad gamit ang siyensya
Siyensya ug Teknolohiya. Counterpart usab kini sa annual celebration sa National Science and Technology Week subay sa gitakda sa Presidential Proclamation No. 780 nga gipirma niadtong 2019. Ang tema karong tuiga mao ang agham at teknolohiya kabalikat sa matatag, maginhawa at panatag na kinabukasan ug ang sub-theme Building Smart and Sustainable Communities. Mula sa Cagayan de Oro, Romy Kapinpuyan para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Romy Kapinpuyan mula sa Cagayan de Oro. Puntahan natin ang Zamboanga, 3 araw na training on cacao and coffee nursery establishment na isinagawa ng Agricultural Training Institute Region 9 sa Dapitan City naging matagumpay. Narito si Leslie Cubol para sa balita. Nagbalampuso ng tulog adlaw nga training on cacao and coffee nursery establishment nga gipahigayon sa Agricultural Training Institute Region 9 o ETA 9 sa Dapitan City sa lalawigan sa Zamboanga del Norte. Tumong sa mga pagbansay nga matagan og gigong kahibalo og praktikal nga kahanas abang nga maguma diha sa pagtukod o pagdumala sa cacao o coffee nursery. Kiniaron, makamugna sila og himsog ingon man maayong kalidad sa mga sidling. Gituduan ang mga partisipante kabahin sa crop biology, propagation techniques, site selection o nursery management. Gipahigay usab ang field demonstration alang sa pagpili sa maayong planting materials nga maoy yawi sa taas nga ani o malampusong pagpanguma. Gipahigay usab ang usa ka adlaw nga field exposure o hands-on training sa paghimog plotting, pagatiman sa mga sidling ingon man grafting o pruning techniques sa cacao o kape. Gikan diri sa Radyo Pilipinas Zamboanga, kini Celeste Cubol para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Leslie Cubol mula sa Zamboanga. Dumako naman tayo sa Butuan. 353 million pesos na farm-to-market road sa Tagbina, Surigao del Sur, binigyan na ng no objection letter 1 ng Department of Agriculture. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Dayanara Hake. Isip suporta sa kalambuan sa industriya sa kape sa rehiyon sa Caraga, usa ka 353 million pesos farm-to-market road sa Tagbina, Surigao del Sur ang gihatagan og no objection letter o NOL1 sa usa ka seremonyas nga gipahigayon kaghapong adlaw, Setyembre 24 sa DA Central Office sa Quezon City. Gipondohan ubos sa PRDP Scale Up ang concreting of Maliksi to Sitio Pamintiganan Hinagdanan FMR, nakita nga naghatag og mas lapad nga access og connectivity sa mga mag-uuma og negosyo sa kape sa Tagbina, pagsulbad sa mga limitasyon sa marketing ug transportasyon sa ilang green coffee beans. Gitakda nga makabenepisyo kini sa 2,787 ka mga panimalay og 11,148 ka mga individual. Ang FMR mapalambo usab sa operasyon sa San Nicolas Development Cooperative o sa PRDP supported coffee enterprise sa Tagbina, Surigao del Sur. Si Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. nitunol sa NOL1 certificate ngadto kang Tagbina Municipal Mayor Glyza Jane Lanete ug kauban niinin ang naasab sa seremonyas sila si DA Caraga Regional Executive Director Arlan M. Mangilen ug uban pang opisyal sa maong munisipalidad. Gikan sa Radyo Pilipinas Butuan, Dayanara Hake para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Dayanara Hake mula sa Butuan. Puntahan naman natin ang Iligan. Department of National Defense o DND tiniyak ang maayos at ligtas na halalan sa BARM. Ang kabungulat ihahatid naman sa atin ni Sheriff Timhar Habib Majid.
Gisiguro sa Department of National Defense o DND nga andam ang ilahang mga lakang aron masiguro nga hapsay, limpyo ug luwas ang unang piniliay sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM subay sa direktiba ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. Sa iyang pagbisita sa 103rd Infantry Brigade sa Marawi City, gipahibalo ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. nga ang tumong niini mao ang pagpatuman og security check alang sa BARM election. Nakipusab ni ini ang pag-inspeksyon sa mga unit sa militar ug ang paspas nga pagtubag sa ilang kagamitan ug ubang panginahanglan aron mapalig-on ang seguridad sa wala pa ug human sa piniliay. Dugang pa ni Teodoro, nagigpulong no sab siya sa mga opisyales sa Army Special Operations Command aron andamon ang mas epektibong operasyon sa Philippine Army ug gisiguro niya ang iyang pagsalig nga andam ug profesional ang mga sundalo bisan pa man sa hulga sa kagubot. Prioridad sa DND ang pagpalig-on sa puwersa aron masiguro ang kaluwasan sa mga sundalo ug katawhan, ilabi na sa sulod nga seguridad ug depensa sa nasud. Gikan sa Radyo Pilipinas Iligan, kini Sharif Timhar, alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Sharif Timhar Habib Majid mula sa Iligan. Dito na nagtatapos ang ating regional news. Dadako na tayo sa ating mga segmento. Sa pagbabalik ng Ang Pilipinas Ngayon, aming pong ihahatid sa inyo ang segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan sa pamamagitan ng ating kasamang si Bea Gaza de Guzman, makalipas ang ilang paalala. Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGovPH Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa verifikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGovPH Super App. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik ang programang Ang Pilipinas Ngayon. Narito na po ang ating balitang negosyo at kalakalan. Umaangat ng 3% ang koleksyon ng pamahalaan sa revenue nitong Enero hanggang Agosto ngayong taon ayon sa Bureau of the Treasury o BTR. Itinuturing ng BTR na dahilan nito ang malakas na koleksyon sa buwis. Sa pinakalihing cash operations report, sinabi ng BTR na umabot ang kabuuang koleksyon ng revenue sa naturang period sa 3.9 trillion pesos. Mas mataas ito ng 3.7% mula sa 2.99 trillion pesos na naitala sa kaparehong period noong nakaraang taon. Sa kabuuang revenue, sakop ng tax collections ang 2.79 trillion pesos o 90.33%. Nalampasan pa nito ang performance ng nakaraang taon na nasa 8.92%. Pag-uulat ng BTR na nanatili ang Bureau of Internal Revenue o BIR bilang paunahing kontributor na mayroong 2.14 trillion pesos na kontribusyon sa mas mataas ng 11.44% kumpara sa nakaraang taon. Nakakolekta naman ang Bureau of Customs o BOC ng 621.4 billion pesos, mas mataas ng 1.14% mula sa naunang taon dahil sa mas pinalakas na kampanya laban sa illicit trade. Samantala, nasa 298.3 billion pesos naman ang non-tax revenues. Batay sa pinakahuling datos nitong katapusan ng Agosto, nakamit na ang 97.33% ng revised full-year program na 306.5 billion pesos. Tinataya namang nasa 189.3 billion pesos ang kita mula sa Bureau of the Treasury o BTR. 63.46% ito ng kabuang non-tax revenues at mas mataas pa sa upward adjusted revised full-year program na 179.2 billion pesos. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Inaasahan pang lalakas ang Philippine coconut export revenue sa $2 billion hanggang $3 billion sa taong 2026 dahil sa tumataas na pangangailangan o demand para sa mga produktong niyog habang lalo pang gumaganda ang supply. Ipinunto ni United Coconut Association of the Philippines Chair Marco Reyes ang tumataas na global demand para sa niyog lalo na sa mga coconut health and wellness products. Noong 2024 sumampa sa $2.2 billion ang oil export revenues. Positibo si Reyes na magpapatuloy ito dahil hindi naman damay ang coconut oil sa 19% na taripang ipinatutupad ng US sa mga produktong luwas o export ng Pilipinas. Tumataas pa ang demand mula sa European market at inaasahang makakarekubre ang lokal na produksyon. Iniulat ni Reyes na 20% lamang ng Philippine coconut export ang sa US habang ang 50% sa Europe. Ang balanseng 30% pinaghahatian naman ng iba pang mga bansa sa rehiyon. Paliwanag ni Reyes, kinokonsiderang dahilan ng gumagandang supply ng niyog ang mas kaunting bilang ng bagyong dadaan sa bansa sa susunod na taon at mas maraming panukalang mula sa pribadong sektor upang makapag-produce ng value-added products. Kasama na rin dito, anya ang hakbang ng pamahalaan na taasan ng produksyon sa pamamagitan ng replanting, hybridization at fertilization. Kaugnay nito, binigyang diin ni Philippine Coconut Authority Administrator Dexter Buted ang target ng pamahalaan na magtanim ng 100 milyong puno ng niyog sa 2028 upang makamit ang global market leadership. Pinondohan ng 2.8 billion pesos ngayong taon ang programa. Napakalaki ang itinaas sa 306 million pesos lamang ng mga nakaraang taon. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nakapag-turnover na ang Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ng 9 na Patient Transport Vehicles o PTVs sa iba't ibang local government units o LGUs upang paunlarin ang healthcare deliveries sa mga liblib na lugar at apektado ng sakuna. Sinabi ng PAGCOR na kabilang sa mga benepisyaryo ang mga munisipalidad ng Mataas na Kahoy sa Batangas, Paniki sa Tarlac, Bolinao sa Pangasinan, Norzagaray sa Bulacan at Bangi, Karasi, Dumalneg, Pagudpud at Adam sa Ilocos Norte. Pahayag ni PAGCOR Chairperson at CEO Alejandro Tenco, kabahagi ang inisyatiba ng pangako ng ahensya na ilapit sa mamamayang Pilipino ang kritikal na mga serbisyo ng pamahalaan alinsunod sa utos ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. Isinagawa ang donasyon kasabay ng pagresponde sa mga nasalanta ng bagyong Nando lalo na sa Ilocos Norte kung saan nag-iwan ng malawakang pagbaha, power outage at lumikas na mga pamilya. Bawat PTV unit mayroong GPS navigation system, stretcher, medical oxygen, wheelchair at first aid kit upang tiyakin ang ligtas at episyenteng patient transfer. Simula noong Pebrero nakapagbigay na ang PAGCOR ng 60 PTVs sa mga LGU, public hospital, frontline agencies at military units sa buong bansa. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Minomodernisa na ng Philippine Deposit Insurance Corporation o PDIC ang mga serbisyo nito sa pamamagitan ng e-portal project upang makalikha ng mas responsive at future-ready na organisasyon. Nakadesenyo ang inisyatiba bilang one-stop shop kung saan mayroon ng integrasyon ng data systems at service processes ng ahensya sa iisang ligtas, user-friendly at web-based platform para sa lahat ng stakeholders. Pagagandahin nito ang PDIC website upang mas maging responsive. Inaasahang makatutulong ang online platform para sa epesyenteng fund transfers at paperless payments sa pamamagitan ng paggamit ng third-party e-payment channel, palakasin ang komunikasyon sa pamamagitan ng artificial intelligence o AI chatbot at pagtitiyak ng scalability para sa mga pangangailangan sa hinaharap at pagsama ng mobile functionality sa disenyo. Target itong ilunsad sa 2026. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Pangwakas sa ating balitang negosyo at kalakalan, as of September 25, 2025, narito ang palitan ng piso kontra sa ibang mga salapi. Ang United States dollar nasa 57 pesos 41 centavos, Japan yen 39 centavos, Singapore dollar 44 pesos 56 centavos, South Korea won 4 centavos, China yuan 8 pesos 5 centavos, Hong Kong dollar 7 pesos 38 centavos, United Kingdom pound 77 pesos 21 centavos, European Monetary Union euro 67 pesos 40 centavos, Canada dollar 41 pesos 31 centavos at Saudi Arabia rial 15 pesos 31 centavos. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang ating balitang negosyo at kalakalan. Antabayanan po sa pagbabalik ng Ang Pilipinas Ngayon, ang balitang hatid ni Erwin Peñano, ang balitang papalakasan sa pagbabalik po ng Ang Pilipinas Ngayon. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGov.ph app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov.ph app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang Pilipinas Ngayon. Para naman sa sigwada ng mga mainit na sports balita, una sa ating listahan ang tennis. Muling hataw sa tennis court ang Filipino vet na si Alex Ayala para sa tangkang spot sa quarterfinals ng nagpapatuloy na Jingshan Open sa China. Makakatunggali ni Ayala sa round of 16 ngayong hapon ng Webes ang Japanese player na si Mei Yamaguchi na nagwagi rin sa unang round buwat sa pagdomina sa kalabang si Hongyi Cody Wong ng Hong Kong. Sakaling mapataob si Yamaguchi, sunod na asignatura ni Alex sa quarterfinals ang magwawagi sa harapang Ria Bhatia ng India at Lu Jiangji ng China. Martes nang maselyuhan ng 20-year-old at Jingshan top seeder na si Ayala ang pag-abante sa ikalawang round bunsod ng matagumpay na pagpapayukod sa Belarusian opponent nito na si Alyona Fale gamit ang 6-3 at 75 na score sa dalawang sets. Kasalukuyang crowd favorite target ni Ayala ang ikalawang Open crown ngayong buwan matapos ang pagreyna sa Guadalajara Open sa Mexico at ang pagpapa-improve pa sa kasalukuyan nitong rango sa world rankings. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Mula tennis, lipat naman tayo sa volleyball. Binigyang pagkilala ni Iran head mentor Roberto Piazza ang naranasan nilang magandang laro kontra Alas Pilipinas sa round of 32 ng 2025 FIVB Volleyball's Men World Championship noong nakaraang linggo. Ayon kay Piazza, mas maituturing niyang mas crucial ang naging laban nila kontra sa Alas lalo't nagbigay ito ng amazing game at magandang aral sa kanila upang mas lumakas at mapataob ang world number 12 na Serbia. Tiwala rin si Piazza sa malaking potensyal ng national squad sa mga susunod na match gaya ng inaasahang pagsali nito sa Southeast Asian Games sa Disyembre. Maalalang naging dikit ang laban ng Iranian team at Alas sa kanilang match noong Setyembre 19 kung saan umabot ang game ng 5 sets. 5 sets din ang inilawig ng bakbakang Iranians at Serbs nitong Martes, ngunit malaki ang naistablisang kalamangan ng Tehran sa last frame. Mula sa tagumpay kontra Serbia, next assignment ng world number 16 ang world number 18 Zakia ngayong hapon. Ang mananalo naman sa sagupaan ng dalawa ang siyang tatalon sa semis, katunggali ang mananaig sa bakbakang world number 4 USA at world number 14 Bulgaria.
Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Mula volleyball, kambyo naman tayo sa basketball. Muling nagpamalas na magandang performance si Phil ang big man kay Manny Ladi dahilan para maitakas nito ang Ateneo Blue Eagles sa kamay ng University of the East Red Warriors nitong Miyerkules. Na ipinalo ni Ladi ang Blue Eagles gamit ang crucial 3-point share nito sa mga nalalabing segundo ng last quarter at naging daan para maselyuhan ang 62-60 win ng kanyang team. Bago ang pito sa pagtatapos ng final frame, naging panapanabik ang mga nalalabing segundo ng sagupaan ng maagaw ng Red Warriors ang 1 puntos na kalamangan ng Blue Eagles sa pamamagitan ng binitiwang tres ni Welio Lingolingo sa last 31.9 seconds. Mula sa 58-60 na score pabor sa UE, humanap ng pagkakataon si Ladi para maibalik sa Ateneo ang kalamangan. Attempt na tuluyan naman niyang naisakatuparan gamit ang tres at pagposte ng 61-60 na score sa last 22 seconds. Nagkaroon pa ng steal at foul sa mga sumunod na sandali. Chance ang naging sandalan naman ni Dominic Escobar para i-establisa ang 1 puntos mula sa free throw at maisara sa 62-60 ang game. Kabuang 18 points at 10 rebounds ang ambag ng 6'10" na si Ladi, habang 17 markers naman ang nalikha ng kanyang teammate na si Waki Espina. Ito na ang ikalawang sunod na panalo ng Ateneo at nagbigay daan sa talpakang Blue Eagles at Adamson University Soaring Falcons sa linggo. Samantala sa kaparehong araw ay susubukan namang hamunin ng Red Warriors ang defending champion na University of the Philippines Fighting Maroons. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang sports balita, inatasan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang lahat ng ahensya ng pamahalaan na suportahan ang Philippine Sports Commission o PSC sa panguna sa selebrasyon ng ika-50 taong anibersaryo ng Thrilla in Manila. Sa nalagdaang Memorandum Circular No. 99, binigyang direktiba ang iba't ibang ahensya ng gobyerno habang hinikayat ang mga lokal na pamahalaan, non-government organization at pribadong sektor na agapayan ang PSC sa pagdiriwang ng Golden Anniversary ng Thrilla in Manila mula Oktubre 26 hanggang 31. Ayon sa Malacanang, bibigyang tuon sa nasabing pagdiriwang ang pagbibigay pugay sa sports at ang cultural significance nito. October 1, 1975 nang sumuntok sa Araneta Coliseum ang Thrilla in Manila kung saan main event ang sagupaang Muhammad Ali at Joe Frazier. Makasaysayan ang bakbakan ng dalawang heavyweight fighters lalo't ito ang sumelyo sa kanilang matagal ng tunggalian. Kalinsabay sa 50th anniversary celebration ng Thrilla in Manila, bibida naman sa Oktubre 29 ang boxing card na Thrilla in Manila 2 na pangungunahan ng title defense ni WBC minimum weight champion Melvin Jerusalem kontra Siak Holwa Kuse ng South Africa at ng title eliminator bout ni na Mark Magnifico Magsayo at Italian opponent Michael Magnesi. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang mga balitang aming nakalap sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ako po si Win Peñano. Samantala, ang tabayanan ng mga may init na chika sa mundo ng showbiz, tampok sa balitang artista ni Mama JT maya-maya sa pagbabalik na Ang Pilipinas Ngayon matapos lamang po ang ilang paalala. Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan. Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman. Nagkalat sa internet ang fake news o mali at fake news. Tinatapon niyo yung tao. What they are doing is creating panic. We say no. Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous. Sana iwasan po natin pag-spread ng fake news. At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon. Stop telling us fake news because you're wrong. Para sa totoo at mapagkakatiwalaang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. At halu, magandang araw sa ating mga chismoso at chismosang nag-aabak ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na ang ratsyada ng ating mga chika. Feeling happy ang Kapuso TV host, actress at sparkle artist na si Shubi Estrata dahil natutupad na raw ang kanyang mga pangarap sa kanyang showbiz career. Sa panayam niya sa Fast Talk with Boy Abunda, ibinahagi ni Shubi na kasalukuyan siyang may 2 pelikula at isang teleserye kung saan makakasama niya ang aktor na si Ding Dong Dantes. Nang tanungin siya kung sino ang gusto niyang maging susunod na leading man, sinabi niya na si Alden Richards ang gusto niyang maging leading man at ikwinento niya na matagal na siyang tagahanga ni Alden at umahanga ito sa career ng aktor at sa magagandang kwento tungkol sa kanya. Nagpapasalamat si Shubi sa lahat ng oportunidad at pagpapalang natatanggap niya at unti-unti na niyang natutupad ang pangarap na makapagpatayo ng kanyang sariling bahay para sa kanyang pamilya. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, muling nagpahayag ng matinding galit si Vice Ganda laban sa mga korap na opisyal ng pamahalaan sa kanyang noontime show na It's Showtime matapos niyang marinig ang kwento at kalagayan ng isang contestant. Ikwento kasi ng contestant mula sa Baclaran na si Nanay Rosie na siya at ang kanyang pamilya ay natutulog na lamang sa kalsada dahil hindi na nila kayang bayaran ang upa sa bahay sa kabila ng kanyang pagtitinda 24/7. Napaiyak nga itong si Vice sa kwento ni Nanay Rosie at sinabing hindi raw dapat natutulog sa kalsada ang sinumang Pilipino kung ginagamit lang ng tama ng mga opisyal ang buwis ng mamamayan. Kinumpara niya ang sitwasyon ni Nanay Rosie sa mga politiko na may maraming bahay at sasakyan. Iginit niya na nananakawan ang mga tao tulad ni Nanay Rosie dahil sa pagnanakaw sa kaban ng bayan. Dahil sa away, nangako si Vice Ganda na hahanapan niya ng bahay itong si Nanay Rosie sa Baclaran at sasagutin niya ang renta nito sa loob ng 1 taon upang kahit paano ay makatulong sila na maging maayos ang tulog ng ginang. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. May mga usap-usapan na tila may hindi pagkakaunawaan sina Lotlot De Leon at kapatid niyang si Ian De Leon dahil napapansin ng mga netizens na wala si Ian sa mga reunion o pagtitipon ng kanilang magkakapatid. Itong sina Lotlot, Matet, Kiko at Kenneth. Sa isang panayam, inamin ni Lotlot na hindi sila nagkikita at hindi nakakapag-usap ni Ian sa kasalukuyan at ang huling pag-uusap nila ay mga 1.5 buwan na ang nakalipas. Ngunit nilinaw ni Lotlot na abala lang o posibleng abala lang si Ian sa kanyang personal na buhay kaya hindi ito nakadalos sa mga pagtitipon. Samantala, tungkol naman sa mga ari-arian ni Nora Honor, nilinaw din niya na si Ian ang nag-iisang nag-aasikaso ng lahat ng ari-ariang naiwan ng kanilang yumaong ina. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa uli nating chika for today, muling magsasama sa entablado ang mga OPM legends na sina Odette Quesada at Ogie Alcacid para sa kanilang concert na pinamagatang Q&A na gaganapin sa Mall of Asia Arena sa Nobyembre 7. Ang konsyerto na ito ay ang pagbabalik sa home court ng kanilang matagumpay na show na Love Q&A. Mas magiging espesyal pa ang naturang concert dahil makakasama nila ang grupong Apo Hiking Society. Tiyak na mapapakinggan ang kanilang mga classic hits tulad ng Nandito Ako, Till I Met You at Friend of Mine. Ito ang unang pagkakataon na magtatanghal si Odette sa MOA Arena samantalang pamilyar na si Ogie sa naturang venue. At ang concert ay idinirect ni na Marvin Querido at Paulo Bustamante. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon.
And OMG, wala na tayong sapat na oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga ka-chismis sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po, si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Nagbabalik na po si Steph Vicente. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At inyo pong napakinggan ang ating segmentong Balitang Artista. Yan po ang kabuuan ng ating programa para sa araw na ito. Samantala magpapasalamat na tayo sa ating mga nakasama sa studio na sina Milo Jonella, Susan Aison, Hiro Lucero, Justin Osias at Anthony Pimentel. Maraming salamat din sa ating executive producer para sa araw na ito na si Jerome Toledo. Salamat din sa mga naghatid ng mga ulat mula sa Kamaynilaan at mga probinsya. Pinasasalamatan din natin ang mga naghatid sa atin ng segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan na si Bea Gaza de Guzman, ng segmentong Balitang Sports na si Win Peñano at ng segmentong Balitang Artista na si Mama JT. At syempre, maraming salamat sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon ng ating palatuntunan. Huwag kalimutang mag-like, mag-follow at mag-subscribe na sa mga social media account, page o channel ng Radyo Pilipinas World Service upang maging laging updated sa mga mahalagang balita. Ito po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.